Hello guys, welcome back to my channel. Finally, ito na po yung third FB live video ko po. And as usual, tinanggal ko po yung live selling dahil wala naman pong relevance po sa ating in-upload na video po ng FB live. And again, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please consider subscribing. Nag-upload po ako ng mga videos patungkol sa PMCC Portwatch. Ganun din po ng mga music na galing sa PMCC Portwatch at iba't ibang mga videos po like mga personal videos, mga vlogs at saka mga cooking vlogs. Very soon sana po tayo makapagluto and travel vlogs. Inaasahan po rin po natin sa Panginoon na tayo po ay makapag-travel pa. Please like, share and comment na rin po and happy watching po. Salamat po and God bless. Share ko lang po yung blessings ko. Yung aking pong FB journey, yun po. Actually, maraming mga, yung mga, parang paano yung Panginoon po sa akin, everyday na, yung pagla-live, yung journey ko po sa FB. So, palibasa nga, humingi ka sa Panginoon ng karunungan, dahil po hindi po natin talaga alam po lahat. Kumbaga, kahit ikaw sabi mo matalino ka, hindi po natin alam lahat. Kaya nabibiyaya po ng Panginoon ang Diyos, tumutulong po na tayo ay parunungin, hindi man perfect po, pero at least kahit papaano po. At saka salamat, dahil yung ka po nag-upgrade po tayo. So, ayan, yung aking sa totoo lang dito, talaga nilalagyan ko talaga para yung pagsaself-remedy. Hindi ganun kahirap po. So, yun yung Piramax na ginagamit ko. Sa mga interesado, isang bottle ko, napasuyo nga. Dito man siguro ako mag-start bago yung aking FB journey po. Ito kasi special edition eh. So, guys, disclaimer muna po, ito po ay hindi gamot, ito po ay hindi medicine, in English ko lang, di ba? Ito po ay hindi cure. Okay. Ito po ay license under cosmetics po siya. So, anti-aging, pampaganda, at imagine mo naman, di ba, kahit may sakit, at least kahit mukhang tao pa rin naman ako. Ito po, sa biyaya ng Panginoon kasi nga, yung mga herbal ingredients po yung ingredients, yung sama-samang herbal ingredients po nito, talaga magagaling po. At sa Piramax po lang yan, sa RF3 World Products po, pinagsama-sama, kasama ng nanotechnology, ng scalar energy. Ito po yung mismong cream. Meron na po siyang scalar material po. So, sa mga ako kasi, hindi ko pa ganong kumbaga may mga bagay na hindi ko rin Pero, yung scalar energy kasi, yung scalar material, yung mga nabibili natin bracelet, na pambalakas, ganyan paano po. Hindi ito kasi, saglit lang po tayo'y, ayan po. So, ito yung, yung gold na nasa gilid. Yan po yung may scalar material. So, kaya naman siguro yung energy ko, ganun na lang po. Yung mismong cream, pinapahid po siya kasi cream nga. So, may scalar material na lang po. And nanotechnology, so 2 nanometers. Kaya naman pag pinahid mo siya sa yung balat, syempre sa balat, yung effectivity niya po, kahit isang pahid lang, talagang nakakatulong. Kasi hindi ko na ulitin yung sana balikan nyo na lang po. Kasi nandun din yun sa aking YouTube channel na marami na siyang inaayos sa katawan ko. Kasi nga, ako di ba, hemorrhagic stroke survivor. Mag 2 years ngayong December po. Okay. So, talaga biyaya ng Panginoon na laking tulong po nito sa akin. Bagamat, sabi ko na sa ibang, ako kasi, puro organic talaga ako. Kahit mahal, mas pinipili ko po organic. So, organic po to. Safe. Kahit makain mo pa, makain ng anak mo, hindi ka mamamatay. Makakatulog ka lang. Kasi sun cream po siya. Okay.
Ayan, tsaka yung nanotechnology nga. Kaya po siya, kahit isang pahid lang, nakakatulong po siya. So, lahat ng sinasabi ko nga about dito po, RF Free World Products, ito po base sa aking sariling karanasan, mga pinopost ko sa aking YouTube, ito po ay karanasan din po nila dahil talaga marami natulungan. At baka makatulong din sa inyo kung kayo po ay hindi makatulog, kayo po ay meron frequent urination, kayo po ay may nalalagas ng buhok, may stroke. Ako kasi, hemorrhagic. Hemorrhagic, so mas mabigat po kasi yung pumutok na ugat kesa sa, hindi, base sa aking pag-aral, disclaimer din po, okay? Yung pumutok kasi, lalo nga yung nakalagay sa aking abstract, pumutok yung ugat ko ng, sabi ko nga sa aking YouTube, yung testimony ko, baka 5 times na ako na nagkaroon ng ischemic stroke, pero di ko napansin, sobrang busy ko sa paglilingkod, sobrang sayo ko po sa Panginoon, yun po. So, siguro grabe na talaga yung pagputok niya po. Yung location is located siya sa hindi ko nadala yung ko, pero kumbaga yung location ng pinutok na ugat sa delikadong lugar. Kaya po nakalagay doon na pwedeng hindi na ako gumaling pag di ako na-operahan. Nung first kasi, second day po ako na-operahan kasi nga umayaw ko nung first. So, ayun nga po, kaya, sabi ko nga, baka kaya ganun ka, hindi, sa dami ng ininom ko rin mga food supplement, at saka exercise, talagang sa grabe exercise, nakakapagod nga Kaya lang talagang mahirap ang stroke, guys. Kaya ingatan niyo po yung sarili niyo, yun po. So, yung na-damage sa akin, sabi ko nga yung aking, yung aking memory, ngayon lang po 2023, medyo parang yung iba bumabalik, yung iba talaga hindi ko na siya mabalik. Siguro kasi pag natutulog ka, yun ang pinakapahinga ng mga na-stroke yung tulog, kasi medyo na yung brain mo, nagre-rewire, yun po. So, eto, pahid lang sa affected area, and then sa mga pulse points. So, yun po. Depende kung gaano kalala po ang sitwasyon. Kung ikaw may cancer, PCOS, infertility, goiter, leukemia, tumor, may autism, bingi, hindi ko na bang bingi, okay, malabo yung mata ko kasi next time na lang, at yung nga po, hindi ko alam kung gaano karaming toxin kasi yung akin nasa katawan, base sa aking faith, eto po ang pinadala po ng Panginoon. So kung kayo ay di makatulog, nalalagas ng buhok, madalas mag-ihi, kasi yan talagang isa sa number 1 tinulong niya sa akin. Paralysis. Okay po. Depende nga kung ganong kalala po. Kayo yung nga malabo mata, bursitis, mga bone problem, yan po, baka po makatulong. Ito po base sa aking experience, hindi po intended na para palitan natin yung standard medical treatment. At ito po ay biyaya ng Panginoon. Dahil ako'y matagal sa MLM, so kung wala kang trabaho, may business po na kasama po siya. Yun po, kaya nakatulong ka na, gumanda ka na, may business ka pa, kumikita ka pa. Kaya po, ito'y tulong din po sa akin ng best friend ko, si Recala at si Ronald. So, since walang, sa gamot lang, sa mga diaper ko po na naubos, yung operation ko, biyaya po ng Pangantay po'y nakatulungan charity sa Dubai. Sa Dubai po tayo na operahan. Sa mga nagtatanong sa akin na ngayon lang nila nalaman ako'y paralyzed na stroke, yun po. Hindi, para sa akin, hindi siya mahal. Ito po'y parang hospital na sa akin yun po. Parang kompletong aparatos na. So, para sa akin, faith yun po. Ako kasi hindi na ako nagme-maintenance.
Ayun po ang, dahil nga sa financial, self-supporting po kasi ako. So, biyaya naman ng Panginoon. Yan po, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang masasabi ko lang, bago ka kung gumamit ng kahit ano, ipagdasal mo, ipag-pray mo po. Kasi yun talaga yung kahit ano pa yan, yan po ay instrument lang po ng Panginoon. Yun po. So, hindi tayo pwedeng parang mag-rely sa sarili nating, yung paniniwala, kaisipan, o po ang message sa kung ano nyo to. And, meron tong mga healing crisis, yun po So, ilalabas niya yung toxins nyo sa katawan. Sa pag-ihi, pagdumi, at pagpapawisan ka kasi basta, hindi naman mainit sa katawan, pero, siguro po yung toxins, yun po, nilalabas sa pawis. So, kung lahat na body odor, sa parang all-in-one cream. Talagang message nyo lang kung kayo interesado. Kung nakikita nyo yung mga post ko, halos lahat po ng RF3 World products, gusto ko talaga i-try, promise. Yung Rebaya Max, napakita ko dati, hindi ko na po sobrang ganda niya rin sa mga hindi makadumi. Ako po laging constipated. Ito lang po yung cream na to, Rebaya Max, nakakatulong po sa akin. Yun po, biyaya ng Panginoon. Basta tiyagain mo lang yung pagpahit. Sana dire-diretso po. Kung ikaw naman may pera at kaya mo bumili, matagal ka na nag-iirap sa stroke mo, di ka makalakad, di ka makasalita, o di gayahin mo ko, di ba? Hindi po, yan po. Ito po ay, di ba, bulul-bulul pa ako. Pero nagpapait kasi ako dito, yan po. So, kasi may mga, parang natin yung dugo sa mga ugat, maayos niya po padadaluyin. Kasi po, base sa aking pag-aaral, ano ba yun? Yung pala natin, yung endocrine system, yun po yung mga may hormones tayo, di ba? Pag hindi po balanse ang ating hormones, yung hormonal imbalance na tinatawag nila, na akala nila sa reproductive system lang po may kaugnayan. Pag hindi pala balanse, nagkakasakit po tayo, nagkakaroon tayo migraine, yan nga, ako'y na-stroke, ganyan. So, pero syempre sa pagkain may relasyon din po yun, di ba? Parang common sense na lang din sa pag-aalaga sa katawan. So, pag yung mga cancer, tumor, kung ano hindi tayo makatulog, sa mga may problema sa sa heart pala. Ako may gamot ako sa heart, pero biyaya po ng Panginoon, ayan, buhay pa naman po tayo. Yun siya. Tinigil ko na lang kasi dahil nga, yung last na in-stop ko bago ko sa March ako nag-start ito, on and off kasi nga, pag may pera, bili, pag wala, so wala. Yung, biyaya ng Panginoon ng Diyos po talaga. Yung post ko, sabi ko, di ba, ikaw pa magtatanong sa Diyos, bakit ako blessed, sobrang blessed? Hindi naman po ako mabait, di ba? Pero siguro po, may mga ginawa lang tayo, mga natuwa yung Panginoon po sa atin. Yun po. At saka kasi ginawa ko yun siyempre yung may pag-ibig, yun po. So, kumbaga ginawa mo yun ng genuine love, Diyos lang naman po makakabatid niyan po, di ba? Di ba, nag-abroad tayo, iba dyan, nasa abroad, yung mga nanonood, okay. May mga mahal tayo sa buhay. So, wag nating hayaang mawala pa sila. Kasi ako nga, sa totoo lang, ang sabi ko, ito, testimony. Yung nanay ko, bagamat siguro time niya na po talaga kasi, di ba, may kanya-kanya talaga tayong time, di natin pwedeng sabihin na, siguro pwede kang bilang, Lord, sana habaan mo buhay, ganyan. Kasi ito, dumating, nakilala ko na pala siya, nung may nag-introduce sa akin, sa Dugabay pa, pero, tadtad ako ng problema. So, wala akong ni pambili nga ng gamot. Wala kang pabili ng card, card pantawag, ganyan. So, nung nakita ko, sabi ko, parang na-introduce sa akin to. Di ba, alam mo yung Diyos, di ba? Kaya nakakatuwa. Pero sabi ko nga, kung pala, inabot ng nanay ko kasi meron po siya breast cancer. Pero siguro talaga yun talaga po ang talaga ng Panginoon po sa kanya. Hindi ko po alam, di ba? Kasi nasa Bible din yan. May may katalagahan talaga. Lahat tayo.
sa ang buhay natin. Kaya hindi natin mapipigil. Kung talagang, kahit ako, sabi ko nga, sa totoo lang ang faith ko po grabe. Pero po, kasi nga yung right ko na leg, yun po na paa, nanghihina. Kaya sabi ko, ako ba ay may cancer sa buto? Dahil ngayon din ako nagpapa-check up. So, syempre natatakot din ako. May emotion po ako, di ba? So, nire-research ko kanina, kaya wala na akong time eh. Yun po. Sabi ko, sobrang hinang-hina. Parang nahawa. Although, hindi naman nakakahawa yung stroke, di ba? So, kasi nga sabi ko, siguro sa dami ko toxin, dahil 20s pa lang ako, nagme-maintenance na ako. Naoperan ako sa brain, nung cesarean, sa tenga, sa leeg. Ang dami ko opera, di ba? Tsaka ang dami ko nainom na gamot. Luck sa aking kidney. Pero ako po ay nananampalataya na ang Diyos po, nga sabi ko sa mga post ko, kahit anong hopeless pa yan, hopeless case, sa Diyos may hope, yun po So, sa mga marami problema dyan, okay, sa Diyos may pag-asa po tayo. So, yung sabi ko dati, kung sino matandaan, ako may brain operation, pero biyaya naman po talagang bright, ano ba yung bright? Or yung aking, dati kasi mga mobile, mabilis ko lang ma-memorize yan. Pero nagkaroon ako ng brain operation, kailangan ko nang gumamit ng calculator, ganyan po. Pero biyaya talaga nagre-reward. Kasi to, ayan, kung may Alzheimer's ka, makakatulong po sa iyo to. Alzheimer's disease, makakatulong. Ayan, sinabi ko na kasi ako nga may brain diba? So, basta sa aking karanasan. Pag ako sumali sa isang MLM, ako po yung nag-Tupperware, Forever Living, lahat po yan, guys, may istorya. And sabihin ko lang, sana po kayo makasubaybay pag ako po nagla-live. Kasi po, mag-share ako doon ng, ito nga yung FB journey ko na po. Okay, FB journey, YouTube journey, ganyan po. Kahit pa paano naman, matututo naman kayo ng content, di ba? Makaka-inspire po. So, ako, pag sumali ko sa MLM, pinag-aaralan ko, tsaka gusto ko, decided po talaga ako na, eto yun. And lahat po ng MLM na sinilihan ko po, may storya po ng buhay ko po. So, next na natin yan. Kaya biyaya ng Panginoon, tayo po dahil nga niyakap natin itong pag-epi, ganyan. So, ang Diyos talagang grabe. Alam mo po, ang dami niyang binubuksan sa akin or ang dami niyang sinasabi sa akin. Ang daldal ng Diyos, diba? Hindi po, ang dami niyang mga parang nilalagay sa isip ko na, basta sinusulat ko na kasi baka makalimutan ko, 'di ba? Dapat parang sa Diyos, sa church maayos din. Kaya lahat 'yan sinusulat ko na. Shout out kay Brother Moises Madrigal. Hindi ko na kay Brother Moy, siya po ay isang Bible student. Sa mga hindi nakaka-relate, okay, yan. Siya po ay isang Bible student ng church. Kaya po sinasabi ko, hindi po ako pastor. Dahil po bago ka maging pastor, baka ilang years bago ka makatapos, talagang kailangan mong Bible reading, pakikinig, talagang kailangan parang itubog, parang gold nga. Hindi po basta-basta, kaya po never ko i-claim yan. Siguro yung lang, ayan, nakakapagsalita ng word of God kasi nga, pag ikaw po talaga nagnasa rin, di ba? Kasi tayo nakakasama tayo yan kay Brother Ponzi. Ako nga sa salbahe pa, sabi ko sa kanya, dahil nga sobrang daldal ko, siguro po, kasi nga MLM, ganyan, di ba? Sabi ko, bro, pwede ako basta kasi mag-evangelism, yun po. So, ako'y magsasalita. Biyaya si Brother Ponzi, pinapayagan ako kahit siya yung Bible, siya po yung elder, siya po yung, di ba dapat, pero ginagalang natin siya, di ba po? Kasi dapat hierarchy. Ako naman, hindi ko naman para lang i-bypass. Gusto ko lang talaga magsalita. Yun po, hindi ko napahabain yun, madaldal po talaga ako. So, shout out kay Brother Moises kasi po, di ko makakalimutan yung kanyang
lahat ng mga ina-appreciate ko. Yung kanyang, ano ba tawag dito? Alam niya kasi paborito ko ng, yung ano niya, yung siopaw. Yan. So, naalala ko pa yon. Bro, hindi yata kita na ano, pero, sinabi ko yun sa Bible student. Thank you, thank you. Yun po, ang mga lingkod ng Diyos, mga nagba-Bible student, simula sa Volunteer for Christ, ano ba yun? BFCM, yan po. Talagang marami kang dadaanan. At BFCM pa lang, hindi na tayo nakaano dyan eh. Siguro pa hindi talaga ako para doon or may ibang pagtawag yung Panginoon po. At kay Miss Lucine. So, Miss Lucine, how are you? So, English guys kasi po siya po ay Armenian. Kasi syempre yung vlog ko, di niya maintindihan eh. Siya po ang tumulong sa akin sa dala ko ng Dubai. Syempre yung mga kapatid ko, yung brother-in-law ko, talaga nag-help po. So siya po yung Armenian na pinadala po ng Panginoon para sa akin para po mag-ayos ng aking mga papel po sa Dubai. At siya po ay nakita lang yung post ko na nagbebenta ko ng wheelchair. Kaya siya ay parang, kumbaga sumatotal, ginamit siya ng Diyos. 'Di ba? Yung prayers ko, sinabi ko kay Brother Moises na kasi parang 7 years, hindi ako nakakauwi, may mga problema tayo. Ang faith ko talagang, nagpa-pray pa ako sa Malabi shop, yun po. Pero, kinlay ko na rin talaga. Pero, di ba, bayaan mo lang, basta ang sa akin, sabi ng kasi, sa kanyang power quotes, learn the art of faithful waiting. So, ako naman, kaya rin naman, pinapagtagumpay ng Panginoon. So, yun po, hanggang sayan nga, at tayo na-stroke na. So, biyaya, tayo po'y, pinadalan nga po ng isang Armenian, o diba, stateside. Tinulungan niya po ako ng talagang genuine na help, yun po. At mga kapatid ko, talaga ginawa nila yung best nila para matulungan ako. Tao dito. So, biyaya po talaga super strong nga yung binigay sa atin ng Panginoon talaga. Ang Diyos talaga, hindi yan magbibigay ng ng parang talagang lang. Si Brother Nelson Tagapan ang aking nag-aakay sa akin. Yun po. Yun po, and kay Miss Karema, hello. Siya po yung Egyptian na tumulong sa akin, nagbigay ng, kasi nga, wala na tayong trabaho, wala na tayong insurance. So, may mga gastusin pa po yung gamot, biyaya sa mga tumulong. Yan, kila Mark, kila JM, marami, ka-churchmate ko. Siya po ay nagbigay ng yung kasi nga, kailangan kailangan ko ng medical certificate uli bago ko umuwi. So, wala na yung doktor, hirap kami kasi nga pandemic pa rin that time eh. So, ang hirap makapasok sa ospital ng Kasimi. Kaya po, biyaya, yung nga, meron kami nakuwang German doctor ba, yun siya. Sa brain, kung ano na nga yung sa brain, neurologist. Yun po, so, si Miss Karima yung nagbayad ng aking, yung bayad sa doktor, bayad sa check-up, yun po. So, hello Miss Karima, hope you're okay. Siya po ay Egyptian. Kaya nga po guys, sinasabi ko lang, wala po to sa lahi, wala po to sa religion. Yung pagtulong kasi nga, sabi ko sa post ko, yung po ay galing kay Presbyter Marites Periol. So, Bisaya rin, Presbyter Marites Periol. Yun po yung kanyang mensahe po di ba yung sa Makati nga, yung si Bishop Jonathan ay, doon siya worship. Yun po. So, ang pagtulong talaga is wala sa laman ng wallet mo. Hindi yung komo parang wala ka na. Kung talagang gusto ng puso mo, tutulong at tutulong ka. Yun po. So, guys, yan. Walang iyakan. Hindi po, ako kasi ganun ako. Talaga. Sabi ko nga, sa totoo lang yung dati, sa boyfriend, sobra akong magmahal kasi. Pati tuition ko nabibigay ko, ganun ako ewan ko, tanga or whatever, ganyan po. Talaga ang pagtulong nasa puso. Hindi po hindi sa laman ng wallet, hindi sa talagang
Kung ikaw talaga may pusong giver ka, ganyan, di ba? Hindi mahirap sa'yo maglabas, magbigay. Okay po, so tapos na yan. Ayan, sabi ko nga, ang buhay ko na open ko na sa public, bakit nga ba? Etong live natin ay napapanood, bagamat Tagalog, di ba? Sa buong mundo, di ba? So, kaya parang sabi ko po, niyakap ko na yung etong FB journey ko na hindi kasi kung dito po tayo gagamitin po ng Panginoon, hindi naman po tayo talaga malinis nga, sabi ko nga. So, lahat po tayo talaga makasalanan. Lalo nga, nandito pa tayo, wala pang rapture, di ba? So, ayan po. Parang ano ba, kung gusto kong gamitin ng Panginoon dito, kasi sa Dubai kasi para mailap ka pa ba? Yung, hindi kasi kailangan ng pera. Kaya po minsan, yung gusto ko sumama sa sa evangelism, yan. Hindi ako nakakasama. Although gusto ko talaga. So, sabi nga, pag ikaw talagang hilahin ka ng Panginoon, wala ka talaga magagawa So, eto na po yun. Kaya nga sabi ko, kung ako'y gagamitin ng Panginoon sa mga ganito, tayo po ay open arms. Dahil ang Diyos yan di ba? So, wala po tayong magagawa dyan. Tapos, yung nga po, sabi, number 7 na po ko, guys. Sinulat ko talaga, ha. So, dalawa lang yung ko kasi maraming, po yung Panginoon talaga sa akin. Sobrang dami sa next na po natin. Ayan, di ba sabi ko nga, ako'y matagal na sa MLM. May Tupperware, sabihin ko na aim global ako, Forever Live, Lifetime story, guys. So, pag ako'y magla-live, at least meron na akong ikikwento. So, hindi ko na kwento yung mga yung kwento niya, next na lang. So, ako po may vision board. Siguro nung nasa aim global. Ang vision board ko po, meron ako dong mga vision board, syempre yung mga gusto mo ma-achieve, diba? Bilang hindi pa ako tinawag, meron akong magagandang bahay, kotse, pera, syempre, okay? At meron dong nagsasalita ako, guys, okay? So, naisip ko lang to, diba? Sabi ko, yung vision board ko na yun, kasi nawala na tinapot ko na yun dahil nga, yung bahay ko doon ako nagka-problema sobrang mahal ko yung vision board na yun sa cartolina lang po, na dinidikit mo yung picture, ganyan. So, naalala ko lang talaga, yung nga, nagre-rewire na yung brain ko. Meron ako doon yung picture na nakahawak ko na mic, ganyan. So, naisip ko lang tong FB na ako nagsasalita din sa inyo, pero live selling, ganyan, di ba? Pero, nagsasalita ka, word of God, ganyan, di ba? Yun po yung nasa vision board ko. Ayan, kaya sabi ko, siguro yung mga bahay, sa totoo lang, hindi na natin yan, kasi nga, hindi ko para i-discuss po talaga yung magagandang bahay, pero malaking bahay talaga yung nakapicture doon, di ba? So, may kotse, at ako nagsasalita. So, sabi ko, parang eto yun So, yakapin ko na yung gusto ng Panginoon sa akin. Okay? Ayan. Matthew 6:33. No, ako'y naakay. Ito po yung unang nag-register po sa aking brain. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Panginoon at lahat ng bagay ibibigay sa'yo. Yun po. So, at lang bagay idadagdag sa'yo. Yun po. Yan ang lagi kong, pag ako nasa work sa kasaba pa dati, para kung prani. Pag kami nag-a-apply, hindi pa naghanap sila ng trabaho, pero nagpapatotoo na ako. Siguro kaya ako ganito. Yun po. At kaya nga sabi ko, number 10 na ako, nagpapagamit ako sa Panginoon, and siguro dagdag ko, maniwala kayo sa hindi. Ako'y na ospital. Siguro kung mapanood ng tao na to yung sinabi ko sa kanya. Kasi siya po ay, parang nalilito. Ang daming church kasi, di ba? Ang daming nagpapatotoo, ganyan. Ang sabi ko sa kanya, iksigan ko lang
Ang sabi ko sa kanya, alam mo, very soon, magpapatotoo din ng Panginoon. Sa totoo lang. Sabi ko kung ano yung totoo, ganyan, hindi na ako magsasalita kasi bias, di ba? So, sabi ko, ang Diyos na lang magpapatotoo. Yun ang sinabi ko sa kanya. And sana, may naintindihan siya. Di, bahala na po siya. Okay? So, yung po sa ospital, nung ako po'y pangalawang ospital ko. Kasi nga, di ba, sabi ko na brain operation, lumabas ako nakasimi, then, na-emergency na naman ako sa public hospital pa rin sa Dubai. Yun po. So, bukod sa mga nurses doon na happy kasi patotoo. Pero yun talaga sinabi ko na ang Diyos na lang magpapatotoo. Yun po. So, wow, si Christy ba yan? Grabe, T. Guys, umaapaw ng stars. Kagaya na last na live ko, grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Christy. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. And, grabe sa stars talaga. Siguro may ma-unlock na naman ako. So, number 11 yung papagamit na po tayo sa Panginoon. Di na tayo mahihiya, guys. Kawakasan na eh. Ito na yung kailangan ng tao, di ba? So, yan, panahon kasi ng kawakasan na tayo, di ba? Kaya nga, tawag dito, yun po. So, actually, nasa number 2 na papala ko. Tapos na yung FB journey ko, okay? So, pero po, ibig sabihin, pag ako magla-live, may karugtong na po yan. Yung mga, ko sa inyo yung mga, sa MLM, lahat nga na nasalihan ko, lahat po yan, may story po. At magandang story na talagang magandang testimony. Mag-ingat po, number 2 tayo. Mag-ingat sa mga nagpe-friend request po. Okay? Baka tayo po ay masilaw, kasi po panahon nga ng kawakasan, nakasaglit na lang kasi po, may ko sa kanila eh. So, ngayon kasi kawakasan na, end of the last days na, guys. Kaya maraming talagang, sa akin kasi ang daming nagpe-friend request, ibang lahi, number 1 yan. So, hindi lahat na nagpe-friend request po, guys eto advice, hindi lahat na nagpe-friend request, dahil gusto ka maging friend, meron pong gagamit sa'yo, sama-sama. Kasi nga kawakasan na po eh. Binigyan na ng karunungan sa mga bagay na yan, guys. Eto ni-review ko, syempre. Panahon nga ng kawakasan ngayon, huwag tayo masilaw sa pera. Kasi isa lang po ang yan, misa kababagsakan mo, sama-sama, or sa kapalpakan. Kasi, nadaanan na natin yan. Yun po, yun ang masasabi ko po sa inyo. 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all evil. Ako po ay, biktima, ganyan. Kasi lahat naman tayo, sino ba may ayaw ng pera, di ba? So, tayo po hindi pa ganito, nung tayo po ay mga ganyan-ganyan ba? Kasi yung may mga traders, pinapakita yung maraming, nagte-trading din kasi ako, siguro nakikita rin nila. So, papakita sa'yo maraming pera, huwag ka masilaw. Imbes, suliin mo. Kaya po sa akin, pag nagpe-friend request, chinecheck ko lahat yung mga nila. Kung peke man yun, basta, pag nakita ko naman na may something, alam ko na. Yun po. So, huwag tayong, for the love of money is the root of all evil. Humingi ka ng karunungan po sa Panginoon. Huwag kang add lang ng add. Yun po, At saka, sa mga traders, ganyan, sa pera yan eh. Yun po. At saka, siguro sa love, aling ka, ganyan. Basta yun lang ma-advise ko. Ang daming nagre-request na ibang lahi, ganyan. So, hingin ka ng wisdom sa Panginoon. At huwag kang paggamit kasi ang buhay mo na nakataya. Diba? Kaligtasan mo. Yun po. So, tapos na tayo mag-ingat sa friend request. Yun po. Sa Diyos, wala talagang imposible. Talagang lahat, ginawa niya na ng paraan bago ka pa magtanong. Yun po. Kaya, wala tayong lusot. Yan. At sa mga naakay ko na dati, napabaptize, balik po tayo sa paglilingkod. Yan, may sinabihan ako kasi nag-rewire nga yung brain ko. Nakita ko kasi may mga picture ako ng mga baptism ko.
So may nakita ko doon, minessage ko sabi ko, sana mapapuntahan kita sa mga kapatid dyan, mag-communion, importante yon. Kaya ang dami kasi sa biyaya po ng Panginoon, na marami, kilala niyo po kung sino kayo, na napabautismuhan na, habang hindi pa dumating ang Panginoon, balik po tayo sa paglilingkod, habang hindi pa huli. Dahil sabi ko nga, post natin, sa Diyos may pag-asa. Di ba ako nga, imagine na, sabi ko nga sa mga post ko, sabi ko, Lord, kung saan mo ko dalhin, bahala ka na. Kung ako'y makakatulong, magagamit mo, di biyaya po. Yun. Tapos talagang, hindi ko na sabihin yung iba, i-personal ko na lang, pero ang biyaya po ng Diyos, sigliglig umaapaw. Sa kagaya ko na may kapansanan, talagang, alam mo yun, yung kumbaga, kunyari, dito sa FP, kumita ka, di talagang biyaya po talaga, di ba? Sa akin, wala na talaga masamang tinapay. Ayan ang haba ng listahan kung yung sabi ni Lord, sabihin mo yan. Yun po, hindi tayo, baka sabihin nyo, siguro yung, basta yung Holy Spirit, hinihingi ko nga, kaya binibigay, di ba po? So, pag ikaw, wala ka din, kunyari, pera, hingi ka din, di ba? Tayo, marami pa tayong mga kasi, yung, ba tawag dito, aberya, ganyan, na dapat asikasuhin din. Yan, may mga maliliit pa tayong anak. Basta ang daming patotoo po ng Panginoon po. Talagang grabe. Yun guys. So, salamat po sa lahat na nanood. Kita-kits po tayo sa next live ko po. Kung ako ay ganito kadaldan, ibig sabihin yung saya, kahit ako'y paralyzed, imagine paralyzed tuwan-tuwa, di ba? Kayo pa kaya, di ba? Normal kayong, buo kayo, hindi paralyzed, ganyan, di ba? So, kung ako masaya sa Panginoon, bakit kayo hindi, di ba? So, God bless us all, guys, and see you on my next live po. Yan. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ang tumulong po sa atin para makapagsalita po sa live na po to. God bless and I love you po sa lahat.